Inaabangan na sa Vatican ang pagsisimula ng botohan ng mga kardinal para sa magiging sunod na lider ng simbahang Katolika. Ang mahahalal, makakapili rin ng kanyang papal name na refleksyon ng magiging direksyon ng kanyang pamumuno. May report mula sa Vatican si Cheryl Cosip. Magtitipon-tipon na sa loob ng Sistine Chapel sa Vatican ang mahigit 100 cardinal electors para pumili ng bagong Santo Papa. Sa panayam ko sa church history student na si Father Gilbert Quiqui, idinitalya niya ang tunay na nangyayari sa likod ng papal conclave. Mag-uumpisa ito sa misa. Mula sa Pauline Chapel, magpoprosesyon ang mga kardinal papasok sa Sistine Chapel, kung saan isa-isa silang manunumpa at magdadasal bago sumabak sa botohan. We will be expecting na paglalabas ng lahat, mga cardinal electors na lang, ibibigay na yung mga balot sa kanila, tatanungin sila ng Cardinal Dean kung may mga clarifications pa ba sila before they can start the election. Kung wala na, I think a first ballot would be cast by the cardinal electors on the evening of May 7. 133 cardinals ang kasali sa conclave ngayong taon. Bagamat may matutunog na pangalan, lahat sila pwedeng mapili bilang susunod na pope basta makasecure ng 2/3 o 89 na boto. Yung cardinal na napili ay tatanungin ng cardinal deacon kung tatanggapin niya ba ang election. Kung sinabi niyang yes, I accept, tatanungin din siya, anong pangalan ang pipiliin mo? Yan po ay mangyayari muna bago lumabas ang usok? Yes po. So yun po una ang mangyayari to confirm the election. Oo, kasi nga naman baka hindi tanggapin. Yes po. May possibility na baka he will refuse the election. Gaya na nagdaang mga Santo Papa, mahalaga raw ang pipiliing pangalan ng susunod na pope. Magiging refleksyon kasi ito ng kanyang magiging direksyon at pamumuno sa simbahan. Paano po namimili ng pangalan ang bagong pili po na Santo Papa? Yan po ba ay may listahan or they're free talaga po kung ano ang gusto po nila? I think the Pope-elect would be inspired to choose a name based on the kind of perspective or the kind of spirit that he wishes to introduce to the church. Oras na mahalal at makapili na ng pangalan, bibihisan ang bagong Santo Papa. Sa kanya isa-isang haharapin ang mga kardinal. Kasabay nito ang paglabas ng puting usok sa chimney ng Sistine Chapel at pagtunog ng kampana sa St. Peter's Basilica. Senyales sa publiko na may bago ng lider ang simbahan. Una namang lalabas sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang bagong Pope. Usually the Pope gives his initial greeting and then he will be reminding the people to pray for the new Pope. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang conclave. Pero para kay Father Gilbert, posibleng maging mas mabilis ito ngayon. There might be that feeling na mas mabilis yung election considering na available yung data ng mga cardinal electors with the internet at saka siguro after the general congregations na the cardinals have enough time, sufficient time to meet with each other, to listen to each other, at saka to have that dialogue on certain issues.